Si Roger daw wala pa sa simbahan. Roger! Susie! Mga walang iya kayo, ha? Pera ko ang ginastos dito sa bahay, kaya ako pa rin ang masusunod. Yung bahay mo, pinatayo mo sa lupa ko. Itong sala na to, pwede kayo matulog dito Pero ako ang bumili ng lahat ng gamit dito sa kusinang to. Kaya wag na wag nung gagamitin ang kasangkapan ko, ha? Ano ba? Sige na. Anak, hindi mo naman kailangan magtiis dito. Bago pa lang kayong kakain, marami pa kaming tira-tira. Lahat gagawin ko para kayong sumuko. Hoy! Hoy! Bakit ginaganyan mo? Kalala pa ko lang! Anong inaarte mo? Hukluban ka! Demonyo ka talaga! Hoy! Hoy! Susie! Tignan mo to! Magmamahal ko! Wala akong ginagawa sa kanya, ha? Pag ang nanay ko hindi nakalakad ulit, hindi ko alam kung anong kaya kong gawin sa inyo. Anak, hindi ko hinaktan. Wala akong kasalanan. Nanay mo yan, nanay natin yan. Ipagtanggol mo naman. Kung sana matagal na kayong umalis sa bahay namin, sana hindi umabot sa ganito. Kap, ito kasing kapatid ko, sinaniba ng kademonyuhan. Nakita niya naman yung buong pangyayari. Kap, ang nakita ko ho, yung nanay ko ang tumulak sa biyanan ko. Hindi totoo yan. Nanay ko po ang may kasalanan. Wala akong kasalanan. Talaga? Hindi ko siya sinaktan. Grabe na pinagdaanan ng nanay ko. Turog yung balakang niya. Nangangani dahil hindi makalakad, sabay kami pang bibigyan ng ganito kahihiyan. Dahil si Sita ang injured, responsibilidad nyo. Elena, Linda, ang pagpapagamot. Hindi kita sinaktan, Tita. Alam mo yan. Pero kung hindi, pwede nating iakyat ang kaso sa presinto. Magkano ba ang daños perwisyo? 70,000 na po yung bill namin sa ospital po. Bukod pa yun sa mga gamot na iniinom niya. Wala akong ginawa, anak. Ganito na lang. Sabihan mo ako kung nagampanan ng mag-inang ito ang obligasyon nila. Ako ang bahala. Tita, ang sinungaling mo naman. Wala akong ginagawa. Kap, wala akong ginagawa. Anak, patawarin mo ako, ha? Ang laki ng gulong dinala ko sa'yo. Hindi ko sinasadya. Nay, ano ka pa? Alam naman natin na sila yung punot dulo ng lahat ng to eh. Alam mo na, tama ka. Dapat siguro umalis na tayo sa bahay kasi hindi naman tayo mananalo sa kanila eh. Pag umalis tayo, parang sinabi na natin na sige, hayaan mo nang manalo ang kasamaan. Iyan yung singsing na bigay ng tatay mo sa akin. Ibenta mo. Pero hindi tayo lalayas. Lalaban tayo. O yan. Ang bayad ng mga gamot mo. Kulang to. Ginagawan ko pa ng paraan. Yung iba na kailangan kong bayaran sa'yo. Dapat lang. Dahil kung hindi, sa kulungan ka babagsak. Nagugutom ako. Pagluto mo.
Ano? Tatayo ka lang dyan? Nahihirapan nga akong kumilos, oh! Dahil sa Ano na gusto mong kainin? Gusto ko ng sardinas. Para dito, oh. Nasaan na sardinas? Ayun! Sa istante. Ang taas yan! Ayan, oh! Eto! May silya! Diyan ka tumuntong! Kailangan pahirapan talaga ako? Ha? Oh, sige. Saan nga dito? Ang dami, oh! Ayun nga, oh! Sa pinakadulo! Hindi ko abot yun! Abutin mo! Inuti. Hoy! Aray! 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 Ang sakit mo na! Hindi na ako makakapagpigil sa'yo, ah! Sumusobra! Napapatulan na talaga! Magsama ka! Anak! Tama na! Sobra na nga na! Sobra na! Tama na, Nay! Tama na! Nay! Tama na! Ano na nangyayari? Tigil sa'yo! Hindi ako ang nanay ko! Tama na! Ay! Tama na! Sige! Tatapusin ko na to! Anak! Anak! Paulit-ulit yung ginagawang impyerno yung buhay namin ng nanay ko, ah! Anak! Anak! Gusto mong mamatay? Sige! Anak! Sige! Tuloy mo kung gusto mong tumira sa kulungan! Bitiwan mo yan! Anak! Maghunos din natin. Hindi natin sila katulad. Hindi. Sige. Umpisa pa lang alam ko na masikip na tayo dito sa bahay na to eh. Kaya gagawa ko ng paraan para mapalayas kayong lahat sa lupain ko. Dahil sa'yo naman ang lupa, Elena. At doon sa nakatayong bahay na yon, kung saan kayo nag-aagawan, ang maaari nating gawin ay mag-file ng ejectment case. Ejectment case po? Ano pong ibig sabihin nun? Kung mababayaran nyo sina Roger sa lahat ng mga nagastos niya sa pagpapatayo ng bahay, required siya na tanggapin ng pera at i-award sa inyo ng korte ang karapatan nyo sa bahay. Yun nga po, attorney, kasi wala pa po talaga kaming sapat na pera eh. Oo nga po. Huwag kayong mag-alala, pwede ko kayong matulungan dyan. Dahil meron akong kakilalang lending company na pwede kayong manghiram. Pwede kayong mag-apply ng loan doon. Attorney, maraming salamat po talaga ha. Salamat po. Makukuha na natin yung bahay. Itong dokumentong nagpapatunay na sa akin ang bahay. Huwag kang mag-alala, Roger. Babayaran kita sa nagastos mo sa bahay ko. Kaya makakaalis na kayo sa bahay namin. At pati sa buhay namin. Layas! Ano ba? Ang ginagawa niyo? Layas! Hindi! Hindi ko tatanggapin ang pera mo, Elena. Wala akong pake sa sinabi ng korte. Kung hindi kami makikinabang sa bahay na to, kayo rin, Elena. Hindi nyo to matitirahan. Sige na, ipagin nyo na yung bahay. Bakit? Anong karapatan mo? Ako nagpatayo ng bahay na to, di ba? Teka! Di ba? Ibig sabihin, may karapatan din akong gibain to. Uy! Pero huwag kayong mag-alala mag-ina. Iiwan ko yung kulungan ng aso para sa inyong dalawa. Bastos Sige ka na, talaga! sa akin nyo na yan! Oy! Nay! Teka, sandali! Ang dami! Nay, wag na po, Nay. Okay na po. Sige lang, Nay! kuya. Nay! 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 Alaala ng tatay mo yan! Sa loob,
Pilabas nyo na. Sa akin yun yung bahay. Sige na. Maawa naman kayo! Baka alakalan ang asawa ko yan! Marami kami gamit na importante dyan! Kuya, huwag naman Sige lang, kuya. Ano ba? Alakalan ng tatay mo yan! Nay! 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 Nay, okay ka lang? Ha? Nay! Nay! Sagad talaga sa buto yung kasamaan niyo lahat! O, sige na! Himain niyo na! Himain niyo na! Tama na! Muntik na mamatay ang nanay ko! Talaga, Susie? Ngayon ka pa talaga na konsensya? Pagkatapos mo kampihan yung mga demonyong yan? Sige! Ngayon mamili ka! Kami ni nanay o sila! Sige, Susi. Oh. Sige, mamili ka. Ate. Sorry. Sorry. Sorry, mahal ko si Roger. Eh di magsama-sama kayong lahat. Tingnan ko gustuhin ko pang tumira sa bahay na yan? Eh malas na yan eh! Naging pugad na ng mga demonyong tulad nyo! Sa amin na! Oy! Itigil niyo! Huwag niyong gibain! Huwag niyong gibain! Diyan ako titira! Sa amin na ulit yan! Pinasana ko yan! Kami ang nagtagumpay! Nagtagumpay namin! Pinasana ko yan! Tayo ang nagtagumpay! Okay lang sa'yo. Alam mo na si Susie naman yung pumili ng buhay niya ngayon. Pero kung babalik siya sa atin, tanggapin ko siya, Nay. Ay, Nay. Ako na ba? Tulungan ko na po. Alam mo, anak, hindi talaga kami nagkamali ng tatay mo ng pagpapalaki sa'yo. Miss na miss ko na si Susie, Nay. Kagating kita. Sige nga. Bitiwan mo! Bitawan mo ako! Ano ba? Sino to? Susi! Sino to? Akala ko mamaya ka pa. Kabilin-bilinan ko, di ba? Na huwag kayong magpapahuli. Kasi... Ayok ka! Hindi ka pa nakontento sa akin! Ba't di mo kasi aminin, ha? Simula nung itinakwil ka ng nanay at ate mo, iniwasan mo pati ako rin! Hindi kita eh. Sorry.
may iba na eh. Ako na yung bago niya. So, umalis ka na. Hindi ka nararapat dito. Okay ka lang? Susi! 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 Ang kapal na mukha niyo! Ikaw ang kapal mukha! Ikaw! Kapal niyo! Tama na! Kailangan mo ba ng tulong, anak? Ay, tikman mo siya. Mukhang masarap yan ah. Oo nga eh. Ay, kumuha ka plato, kain na. Ay, sige. Susi, anak. Bakit, anak? Anong nangyari sa'yo? Si Roger po. Anong ginawa ni Roger sa'yo? Hoy, kuya! Ilang! Dito na ako hiya kayo! Ayan. Roger! Anong ginagawa mo dito? Baka nakakalimutan mo. Ako pa rin may-ari ng bahay na to. At anong ginawa mo sa kapatid ko, ha? Siya tong patanga-tanga eh. Sinugod niya kami ng bagong shota ko. Kaya yun, nakuha niya yung hinahanap niya. Bakit? Pagkatapos kanya pinili dahil ikaw yung mahal niya, ha? Alam mo, Elena, imbes na sumugod ka nito, sana tinuruan mo na lang yung kapatid mo na gaya mo tanggapin niya na pinagsawaan na siya. Hayop ka talaga. Elena! Ay! Isa ka ba? Tigilan mo ako! Niloko mo kami ng kapatid ko! Walang iyak! Walang iyak! Ayaw mo talaga ako! Tigilan na! Ano? Tuluyan mo na yan! Para sa wala na espesyo natin sa buhay! Hoy! Tigilan mo yan! Buti mabubutukan kita! Pagiging ka! Nakakamit na ako papatog sa babae! Ngayon, mag-fiesta ka ngayon! Mag-fiesta sa ulungan! Ayan! Ayan na! Ayan na! Sa presinto ka na lang magpaliwanag! Ah! Wala kayo sa pinagkuhan niya na hayop na yan! Susi, anak. Halika. Gusto ko lang po sana magpasalamat sa inyo. Dahil sa kabila ng nagawa ko, napatawad mo pa rin ako. Tinanggap niyo pa rin ako. I'm so sorry po. Susi, ano ka ba? Kaya nga tayo nandito, di ba? Para nagsimula muli.
kapuso, sana po'y nagustuhan niyo ang kwento nating hango sa tunay na buhay. Marami sa atin ay nagsusumikap na magtayo ng sariling bahay. Pero sana ay maging paalala ang kwento ni na Elena na sa huli, ang tunay na tahanan ay hindi bahay na konkreto, kundi ang ating mga pamilya na nagmamahal sa atin ng totoo. Tulad ng kwento natin ngayong araw, hindi naging dream house ang naipundar na bahay ni na Sherlyn at ng dating live-in partner. Nang magtapos daw ang kanilang relasyon dahil sa araw-araw na hindi pagkakaintindihan at pag-aaway, pinaalis daw siya nito kahit na may karapatan din siyang tumira roon. Ngayon, nagsisiksikan sina Sherlyn at 3 anak sa maliit na kwarto sa tahanan ng kanyang ama. Wala naman po akong choice, kaya po pinagtsatsagaan po namin na doon tumira. Kasi wala pa po akong sapat na pinagkakakitaan. Nagawa raw makipagbalikan ni Sherlyn sa kanyang ex, subalit nang muli silang magsama ay naging mas malala pa ang kanilang away. Kaya ang pakiusap na lang sa dating kinakasama, ibalik ang nagastos niyang pera sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Kung sakali po na mabawi ko po yung perang nagastos ko doon para po sa pag-aaral ng mga anak ko, para sa ano po nila, pag nagkakasakit po sila, meron po akong mapapaghugutan. Kapos na kapos daw si Sherlyn at nagkaroon lang ng konting pagkakataong kumita ng pera sa junk shop. Kasi mahirap po talaga. Sobra po. Nasa 200 plus, 300, ganun lang po. Depende po sa kung anong meron yung junk shop. Pinagkakasya po. Kailangan po pagkasyahin. Magkaroon po ng, kahit naman po simple lang, pero yung makakaraos po sa buhay, yung mapagtapos po yung mga anak ko, lahat. Yun lang po yung tangi ko po. Yun lang po may bibigay ko para sa mga anak ko eh. Isang simpleng araw lang na trabaho ito para kay Sherlyn. Pero ang hindi niya alam, may magandang balita na palang naghihintay para sa kanya. Ilalagay po dito, si Jumbo. Yung takip po isi-separate. Ano po. Tapos hanggat po yan, mapuno po yung Jumbo. Ganyan po ginagawa ko araw-araw. Habang nagbabalat si Sherlyn ng mga kalakal, parang may napansin siyang kakaiba sa mga botelya ng plastic. Ano kaya ang nakasulat? Makabasa nga. Ikaw ay nasa wish ko lang. Ay, thank you. Thank you po. Tama ka, Sherlyn, sa nabasa mo. Ikaw ngayon ang mapalad naming mapagbibigyan ng mga sorpresa. Maraming salamat po, Mama. Hindi ko po ina-expect na wish ko lang po yung mag-interview po sa akin. Sobrang saya po. Matutulungan po yung kami po, mag-iina. Rest day muna ito para sa ating dakilang ina dahil sinimulan namin ang aming sorpresa sa isang makeover. At pampering treat. Matapos mag-relax ni Sherlyn, ito naman ang nag-aabang sa kanya. Thank you po. Unahin na natin ang mga negosyo package. Isang complete pizza business na pwede na agad simulan ni Sherlyn. Idagdag pa natin ang isang coffee business na kumpleto rin sa mga gamit. Makakatanggap din si Sherlyn ng mga grocery item. Para sa online business ni Sherlyn, meron namang mga sabon at kimchi product. Siyempre, hindi ba kukumpleto ang online business kung walang Cellphone. Sagot na namin ang bagong cellphone ni Sherlyn. May kasama na rin itong 1-month free load voucher. Masaya lang po. At para mas mapabilis at mapagaan ang pagde-deliver ni Sherlyn ng kanyang mga benta, binigyan na rin namin siya ng isang delivery bike.
Masaya po. Para naman sa mga anak ni Sherlyn, may handog na educational assistance. Thank you po. Thank you po ng marami. At syempre, hindi mawawala ang aming Wish Ko Lang savings. Maraming salamat po, Miss Vicky, sa lahat ng binigay niyo po sa akin. Malaking tulong po ito para po sa mga anak ko. Thank you po. Bukod sa mga regalo, inilapit din namin si Sherlyn sa isang legal counsel para magabayan siya sa kanyang problema sa dating kinakasama. Yung kanila pong mga property acquired during yung cohabitation nila or live-in ay considered as co-ownership. Kumbaga, meron po silang equal sharing po dito. Sa una pong hakbang, maganda po siguro na mag-usap po muna sila bilang dating magkasintahan. Kung hindi po nagkaayusan, meron po siyang legal na remedy. Ito po yung magsasampa po siya ng complaint for judicial partition po. Kaya tutulungan po natin siya para po makuha yung kanyang nararapat na share po doon sa property. Mga kapuso, lagi po nating tatandaan, hanggat hindi tayo napapagod, humiling at maniwala, hindi tayo mapapagod lumaban sa buhay. Ako po si Vicky Morales at ito po ang Wish Ko Lang. Wish ko lang